Yan mga boss, meron tayong Dinray na ETF dito sa Chevrolet Spark sa transmission. So ang concern pala nito ay hirap na talagang umarangkada yung kanyang Chevrolet Spark. So pag drain nga natin kahit kachichinsoy lang daw nito, ayan sobrang itim mga boss, tapos parang may mga metal siya na kasama pagka kita namin dun sa planggana natin, no. So ito yung isosolve natin kasi kachichinsoy lang, sunog kaagad yung kanyang ETF. So ang hatol ko nga dito ay transmission mga bossing. Tapos talagang ayaw ng umarangkada. So sinasabi ni ma'am ship solenoid daw, pero bagong change oil niya na to, pagtingin namin sunog ulit yung langis niya. Ibig sabihin transmission na talaga may problema. Papakita namin sa inyo mga boss pag kinalas-kalas natin to kung ano mga nadurog nito sa ilalim, kasi may mga metal na rin yung ETF na na-drain natin dito. Yan, fast forward tayo mga boss. Ito na pala, naka-ready na yung pamalit natin na transmission. So ito yung surplus sa transmission natin mga bossing na ipapalit. Ang gagamitin natin doon sa lumang transmission niya ay yung kanyang bill housing, kasi magkaiba yung bill housing. So ito na, kinakalas na nga natin yung lumang transmission. Tapos dalawa pala ginagawa namin dito, pati itong Mitsubishi Montero, ayan. So may problem din sa automatic transmission yan. Yan namang isa, yung Montero ay rebuild. So pero itong Chevrolet natin ay palit transmission. Kumbaga bill housing lang ang kukunin natin sa luma niyang transmission, para kasama na yung valve body talaga sa pagpalit natin dito sa kanyang Chevrolet. Ayan mga boss. So mamaya kakatayin na natin yung kanyang lumang transmission para makita natin kung anong naging problem. So sunog, bakit nasunog ng ganong ka-itim kaagad yung langis niya. Ito na mga bossing, kinakalas na natin yung kanyang lumang transmission. Ayan, so inumpisahan na natin kalasin yan. Ha? Putol? Kaya natulog yung kita? Gano'n. Kaya nagsunog yung piton. Sunog yung pinaka ano. Yung lining pre? Ano? Sunog yun? Sunog. Ito. Pakita mo yung pinakailalim na diba? Batin mo yan, isang buo. Yan, yung pinakapita. Yan. Ay, oo, sunog. Sunog. Okay. Pakita natin yung sa... Yan, confirm nga natin na sunog talaga yung pinaka-clutch sa lining niya. Tapos mapapansin nyo mga boss, oh. Tingnan nyo yung lining natin sa hub. Sobrang laki na ng clearance. Yan, gumigewang na talaga. Pagka ganyan na po ang clearance or giwang na yung clutch, siguradong pudpud na yun mga bossing. Kaya inatulan talaga natin dito si owner ng transmission talaga. Hindi tayo nagkamali dito sa diagnose natin na kaya nasunog kaagad yung kanyang ETF o transmission fluid dahil pudpud na talaga yung kanyang mga clutch lining ng kanyang automatic transmission. Yun, ang isa pang kagandahan sa mga ganitong surplus, once na may problema yung luma yung
ship solenoid ay sa surplus kasama na po yung ship solenoid pati valve body sa isasalpak natin dito sa kanyang transmission mga boss. Dalawa nga magkasabay na ginagawa natin ngayon. Ito naman Montero. So problem nito pag uminit na ayaw nang tumakbo, kaya ito nire-rebuild na rin natin. Malulutong na rin yung kanyang o-ring, tapos sunog na rin yung kanyang clutch lining. Yun, natapos na nga natin kalasin yung kanyang lumang transmission. Ito naman yung surplus. So kakalasin lang natin dito mga boss yung bill housing. Ililipat natin yung stock niyang bill housing dito kasi magkaiba. Pero lahat ng laman loob niyan mga boss, pati valve body ay isa lang. So sa bill housing na talaga sila nagkatalo. At maganda na rin na nabuksan natin to at para ma-check na rin yung ano nito, mga clutch hub, lining, tsaka yung mga o-ring. Yan, bago natin ilipat yung stock niyang bill housing. So titingnan lang natin mamaya kung goods na ba tong ginagawa natin dito sa Chevrolet. Ito naman yung valve body niya at saka ship solenoid. Siyempre kasama po yan sa isasalpak natin mga boss. Yan, medyo ginabi na nga tayo dito. Nakasalpak na yung ano natin, yung transmission. Tapos sa surplus pala mga boss, kasama na yung torque converter na pinapalitan namin dito. So assembly na talaga yung pinalit natin. So ang kinuha lang talaga natin dito ay yung kanyang bill housing kasi magkaiba ng tornilyuhan. Pero halos lahat po doon maliban sa bill housing ay parehas po ito. Itong ating transmission na ginamit dito sa Chevrolet. At saka ito yung torque converter nyo. Kung mapapansin nyo, ayan, puro parang ginawa na ng paraan. May mga welding na siya dun sa pinaka-guide. Tapos yung transmission oil cooler niya, naka-condemn na, hindi na pinagana. Ngayon, papaganahin natin yung mga bossing para iwas overheat yung ating transmission. Siguro kaya kinondemn to dati. Ayan, yung oil cooler niya. Siguro naghalo na yung tubig tsaka langis ng transmission kaya nasira itong transmission niya. Normal. Scanner. Ayan, natapos na nga natin gawin tong transmission ng Chevrolet, no? So nag-scan pala muna tayo mga boss para siguradong wala tayong magiging problema sa transmission. So wala naman siyang fault mga bossing, kaya road test na tayo. Wala naman yata eh. Kasi kanina may start eh. Gano'n. Oo. Parang wala naman. Alam ko, mayroon nahanap ko eh. Napiki ka rin. Ay, bukas yung puta. Sige. Road test na natin. Side mirror. Side mirror nga doon. Yan, ganda na nga na shifting ng ating Chevrolet Spark mga boss. Ayan, habang nagro-road test tayo, shout out pala kay Dongnong Lauro. Ayan, shout out sa'yo boss.